Ang sabi po doon sa John chapter 19, 25 to 27, ito po yung isa sa mga pinakamahalagang habilin na makikita tayo sa kasaysayan ng tao. Isa po sa mga pinaka tumatak sa kasaysayan ng sangkatauhan, yung habilin na ito na ibinigay ng ating Panginoong Jesus dito po sa kay John para sa kanyang ina. Sabi po rito, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi niya, sinabi niya, "Ginang, naririto ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Purihin po ang salita ng Panginoon. Sino po naniniwala, malalaman mo yung pinaka-importanting bagay sa isang tao dun sa kanyang mga huling habilin. Totoo mo ba yun? Makikita mo, maiintindihan mo, and at the same time, malalaman mo na ito yung pinaka-importante sa kanya dun sa mga huling bilin niya sa kanyang buhay. Alam niyo po, sa mga huling sandali ng isang tao, lahat ng napakahalaga sa kanya, iyon yung ibibilin niya. Totoo po ba? At sino po naniniwala sa mga huling sandali ng isang tao, yung mga pinaka-inaalala niya, iyon yung ibibilin niya at hindi yung mga bagay na walang halaga. Alam niyo po, pansinin niyo, again, ang ating Panginoong Jesus, bago siya malagutan ng hininga, hindi naman siya nagbilin tungkol sa gawaing may iwan sa mga apostol eh. Napansin niyo po yun? Doon sa point na lalagutan na siya ng hininga, hindi siya nagbilin tungkol doon sa mga gawain na may iwan doon sa mga apostol. At hindi rin siya nagbilin tungkol doon sa kaperahan ng gawain. At kung mapapansin nyo, hindi rin naman nagbilin ng ating Panginoon tungkol doon sa mga may iwan niyang gampanin. Ano ibinili ng Panginoon? Pansinin nyo? Yung kanyang ina. Alam niyo po, wala siyang ibang inalala doon sa mga huling sandali ng buhay niya maliban ang kapakanan ng kanyang ina. Bakit? Sa tingin niyo, iyon yung pinakita ng Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoon mismo nagsabi doon sa mga huling panahon, darating yung panahon na maraming mga anak magiging palasuway sa magulang. Darating yung panahon na maraming mga anak na makakalimutan yung paggalang, pagrespeto, at maging yung pagmamahal sa kanilang magulang. Alam niyo po, ang tanong, nangyayari ba siya? Sa maraming generation, nangyayari na maraming mga anak nakakalimutan ang pagpapahalaga sa kanilang magulang. Maraming mga anak nakakalimutan yung totoong essence ng pagkamagulang sa kanilang magulang. Alam niyo po, again, ang ating Panginoon, wala siyang ibang inalala sa mga huling sandali ng kanyang buhay maliban ng kanyang ina. Ang tanong, sa mga anak, inaalala pa ba natin yung ating nanay na baka taasan ng dugo sa mga pagsagot natin? Totoo po ba? May mga anak, walang pakialam doon sa pagsagot-sagot sa mga magulang. Nag-aalala pa ba tayo na baka madali ang buhay ng ating magulang dahil sa mga pagsuway natin? At nag-aalala pa ba tayo na baka ang magulang natin, lalo na ang ating nanay, ay baka mamatay agad sa kasasagot natin, sa kasusuway natin, at doon sa katigasan ng ulo ng isang anak? Sino po aminado? There are times ng buhay mo bilang anak, nagawa mo to. Totoo mo ba yan? Sino aminado? May mga pagkakataon, nasagot-sagot mo ang iyong magulang, lalo na ang iyong nanay. Baka nga bago ka pumunta rito, nasagot mo ba ang iyong ina? Baka nga bago ka pa dumating dito, bago mo pa napanood ang video na to, nakapagdabog ka pa sa iyong ina.
Alam niyo po, again, ano pinapakita rito ng Panginoon? Ito po ang totoo. Ang hindi alam ng maraming anak, ang mas nakakapagpadali ng buhay ng isang ina, yung katigasan ng ulo ng isang anak. Sa mga nanay, totoo po ba? Ang hirap magkaroon ng anak na napakatigas ng ulo. Totoo po ba yan? Ang hindi alam ng maraming anak, ang nagpapadali ng buhay ng kanilang magulang, yung kanilang pagsagot, yung kanilang pagsuway, yung kanilang ginagawa na hindi dapat gawin sa kanilang ina, sa kanilang magulang. Alam niyo po, ang malungkot lang, kung kailan wala na yung ina, doon pa madalas nare-realize ng isang anak na, sana nung nabubuhay si nanay, hindi naging matigas ang ulo ko. Totoo po ba nangyayari ito? Minsan, kung kailan huli na, saka pa nare-realize ng isang anak na, sana nung nabubuhay yung nanay ko, hindi ko pinasakit ang ulo niya. Sana nung nabubuhay yung nanay ko, hindi ako naging pasaway sa nanay ko. At sana nung nabubuhay yung nanay ko, hindi ko siya sinagot-sagot. Alam niyo po, again, madalas kung kailan huli na, saka nare-realize ng isang anak yung mga bagay na hindi niya dapat ginawa sa kanyang nanay. Anong pinapakita rito? O sa kanyang magulang, even sa kanyang tatay. Minsan, again, kung kailan wala na yung nanay, kung kailan wala na yung magulang, saka pa natin nare-realize na mali yung mga naging pagtrato natin. That's why, ganun ka-importante. Bakit kailangan laging mapaalalahanan ang isang anak doon sa tamang pagtrato sa magulang? Sino po naniniwala? Napaka-importante na laging napapaalalahanan ang mga anak sa tamang pagtrato sa kanilang magulang. Totoo po ba? Hindi dapat nakakalimutan yung tamang pagtrato sa isang magulang, lalo na sa isang ina ng kanyang anak. Alam niyo po, bakit kailangan lagi nating nare-remind yung ating mga anak sa tamang pagtrato sa isang ina o sa magulang? Unang-unang dahilan, alam niyo po, maraming anak nakakalimutan, mararamdaman lang ng iyong ina ang respeto mo habang nabubuhay siya. Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, hanggat nabubuhay lang ang inyong magulang, ang inyong ina, saka lang niya mararamdaman yung respeto mo. Alam niyo po, yung pagiging masunuring anak sa nanay, mararamdaman lang yan ng isang ina sa panahong nabubuhay siya. Yung pagiging magalang na anak sa ina, mararamdaman lang niya yon habang nabubuhay pa ang isang ina. At yung pagiging mapag-honor na anak, mararamdaman lang niya to habang nabubuhay ang isang ina. What's the point? Una, sa panahong buhay ang nanay mo, doon niya kailangan ng pagsunod mo eh. Totoo po ba? Habang nabubuhay ang isang ina, ang isang magulang, doon lang naman niya kailangan yung pagsunod mo eh. The best time para sundin ang iyong ina, ang iyong magulang, laging ngayon na. Kasi nga ito ang totoo, sa kapapaliban mo na sundin ang iyong ina, pwedeng mahuli na ang lahat eh. Totoo po ba? Doon sa mga anak na laging nagpapaliban na sa kanila niya susundin yung kanyang nanay, yung kanyang magulang, pwedeng mahuli ang lahat. Ito ang totoo, sa kapapaliban mong sundin ang iyong ina, pwedeng mabaliwala na ang lahat, and at the same time, pwedeng wala na ring maging kwenta ang lahat sa kapapaliban mo ng pagsunod sa iyong magulang. Kasi nga, again, maraming anak na-realize lang ang dapat sinunod ang kanyang nanay, ang kanyang magulang nang naririto pa siya